Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-21 ng Nobyembre, 2024. Paggunita sa pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo. Unang pagbasa ay hango sa aklat ng pahayag. Kapitulo 5, versikulo o talata 1 hanggang 10. Kaya mahalaga ang salmong tugunan. Ginawa mo kaming pari, isang maharlikang lipi. Aleluya, aleluya. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Kapitulo 11, talata 41 hanggang 44. Ang atin pong pagdiriwang ng 6 na taon, simula ng taon 2023, na ang tema ay ang pagbibinyag kay Jesus sa Ilog Jordan bilang ang Panginoong Jesus ay liwanag ng mundo na ibinigay ng mahal na Birheng Maria sa ating Santo Papa Juan Paulo II pagkatapos ng dakilang jubileo ng pagdiriwang ng mundo ng 2,000 taon na ang nakararaan ng kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ang ating Santo Papa Juan Paulo II ay isang magandang pagkakataon upang alalahanin ang kamangha-manghang regalo na ibinigay niya sa simbahan. Tungkol sa ibinigay ng mahal na Birheng Maria ng Luminous Mysteries o misteryo ng liwanag ng banal na Santo Rosario noong ika-16 ng Oktubre 2002 na siyang ating simula ng 40 araw ng paghahanda noong ika-16 ng Oktubre 2024, ang ika-24 na anibersaryo ng halalan ng Papa nang ipinagkaloob sa atin ang misteryo ng liwanag. Ipinakilala ng ating Santo Papa Juan Paulo II ang Luminous Mysteries sa kanyang apostolikong liham ng
Rosarium Virgines Mariae, Rosary of the Virgin Mary. Noong taon ng Santo Rosario, 2002 hanggang 2003. Ang rosaryo ang itinatag ng mahal na Birheng Maria mismo at malinaw ngayong araw ng paggulita sa pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo. Pagkat ang Santo Rosario ay ang itinatag noong ika-13 siglo. Ngunit matapos mapiling saksi sa pagkabuhay na maguli ni Jesus, ang inyong lingkod sa loob ng banal na misa ng Eucharistia na naganap sa Puiano, Verona noong taon 1971 hanggang 1972, kung saan ang pagpapakita ni Maria sa Medjugorje noong ika-24 ng Hunyo 1981 ay malinaw kung bakit napakahalaga ang pagsisimula ng 6 na taon, 2023 hanggang 2028, ng ating pandaigdigang pagdiriwang ng ating kaligtasan. Pagkatapos ng tipan ng Diyos sa mundo, sa Eucharistia, ang bagong tipan ng bagong milenyo sa ating ika-21 siglo, na may propesiya sa Pilipinas taon 2022 sa kanyang napiling pinakamataas na pinuno ng bansa, ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. noong ika-9 ng Mayo 2022, lalong nagbigay liwanag kung bakit God bless America pagkatapos ng pambansang halalan 2024 sa Amerika, sa hinirang ng Diyos na pinakamataas na pinuno na Pangulo ng Amerika na inihalal na si Donald Trump. Ang pagdiriwang natin ng kapistahan ng Kristong Hari ngayong ika-24 ng Nobyembre 2024 bilang si Maria ang ina ni Jesus, ang reyna ng kapayapaan, kung saan ito ang titulo na dala ng ating Inang Birheng Maria na magpakita sa Medjugorje bilang ang ating mga leader ng mga bansa
at ng simbahan, ngayon tayo ay nasa 40 araw ng paghahanda simula ng 16 ng Oktubre ng tungkol sa Luminous Mysteries hanggang 15 ng Disyembre 2024. Bakit ang Israel sa pag-atake ng Hamas noong 7 ng Oktubre 2023 na ikalimang sigalot at digmaan simula pa noong 2008 at ng taon 1973 sa kasaysayan ng Israel at Hamas. Katulad ng digmaan ng Russia at ng Ukraine noong 20 ng Pebrero 2014 at ng buwan ng Disyembre taon 1971 nang iwanan o lisanin ng Ukraine ang Russia ng pagdeklara ng kalayaan ng bansang Ukraine at ng 24 ng Pebrero nagsimula para sakupin ng Russia ang Ukraine. Noong panahong iyon ay 7 linggo sa karaniwang panahon. At ang ating mahabaging Diyos noong panahong iyon hanggang ngayon ay nagmamagandang loob. Sa unang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto, Kapitulo 3, talata 16 hanggang 23. At ang mabuting balita noon ay hinango sa mabuting balita ni San Mateo, Kapitulo 5, talata 38 hanggang 48. Kung kaya't ipinahahayag ng Diyos ngayong araw bilang si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan at kung bakit ang Inang Birheng Maria ay nagpakita sa Medjugorje noong 24 ng Hunyo 1981 bilang Reyna ng Kapayapaan, pagkat ngayong pagdiriwang ng Kristong Hari at ng kasaysayan ng simbahan ng aming parokya ng Immaculada Concepcion sa Balayan, Batangas ay mahalaga sa lahat ng tao sa buong mundo. Bakit kung sinisira ng sinuman ang templo ng Diyos tulad ng simbahan, siya ay pupuksain ng Diyos? Para sa templo ng Diyos, ang kanyang simbahan ay banal at ikaw ang templong iyon, hindi ang gusali, kundi ang
mga tao. Kaya napakalaga ng ating pagsilang sa mundong ito at ng pagpanaw sa mundong ito, ang ating kamatayan. At lalo tigit, bakit may muling pagkabuhay? At bakit ang Panginoong Hesukristo, ang makapangyarihang pagtuturo ni Jesus tungkol sa pag-ibig sa mga kaaway ay nag-uugnay sa gawain ng mga alagad mula sa pagganti sa mga makasalanan hanggang sa paggaya sa Ama. Kaya kahit sa loob ng pamilya ngayong taon 2024, sa tema ang pagpapahayag ni Jesus sa kasalan sa Kana, sa biglaang kamatayan ng aming bunsong kapatid na si Cesar Tanglaw Arada, para sa buong pamilya sa mundo ng magkakapatid, hipag at bayaw, kasama na ng mga biyanan. Ang kasal sa Kana ay puno ng mga palatandaan. At ang kasal mismo ay isang tanda. Ang kasal ay ang pinakakaraniwang larawang ginagamit upang ilarawan ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga tao. Ang kasal sa buhay na ito ay tumutukoy sa kasal sa langit na magiging bahagi nating lahat, ang kasal ng Diyos at ang kanyang mga tao. Kaya sa pagtatapos ng mensahe ngayong araw ng Huwebes, ng taon ng panalangin 2024 para sa jubileo ng pag-asa ng ating Santo Papa Francisco sa pagpasok ng bagong liturhiya ng kalendaryo ng ating simbahan ngayong taon 2024 at ng bagong taon 2025, ang himala sa kasal sa Kana ay una at pangunahing tungkol sa bagong buhay na iniaalok ng Diyos kay Kristo at ang pag-asa na dulot nito sa atin. Tandaan na ito ang pinagbabatayan na manifesto ng kabuuan ng Ebanghelyo ni San Juan. Amen.